Bigyan ka na ng chance, gusto mo bang isama si Ivana Alawi? Well, yeah, why not? Syempre. Oh, actually, I remember something po. When I was starting off pa lang sa... I started off as a streamer po kasi. Dito sa... So, I first got my contract in ABS as a streamer, as a Kumu streamer. I remember the first ever artist na napadaan sa akin or like na nakita ko, na nabigla talaga ako was Ate Ivana. Nag-drop siya ng gift before sa Kumu live. Yeah. Well, I tried to say hi pero parang wala na ata siya after that. Pero yeah, I would love to be able to work with her sometime. Yeah. Also, regarding nga po sa gusto kong invite, I would say yung mga kasama ko po sa training, yung group ko po talaga. Kasi those are the boys that I'll be spending pretty much the rest of my life with. Pwede na bang i-mention kung sino-sino sila o bawal pa? Well, pwede na makikita na ako po kami. Hindi mo kasi, okay na ba yung grupo na, buo na? Well, o meron pang mababawas? Hindi pa po tayo sure, hindi pa rin po ako sure. Pero as of right now, with It's One and with Peace with Nature. Like sabi po ni Direk, nagustuhan ko po yung sabi ni Direk na, ano to Direk, yung basically take only what's enough. Yeah, so very at one po, like they yun nga po, kinukuha lang nila kung ano yung sapat para sa kanila, kung ano po yung kailangan nila during that day. So very harmonious and very at one with nature. Kasi for me, parang I've always been looking for a way for me to parang act again. Kasi I've been training po for the past year, so hindi po ako makapag-singing talaga ng projects, hindi po ako pinapayagan ng management during that entire time. Pero dito po, nung nalaman po nila na natanggap po ako for Cinemalaya, kasi it's Cinemalaya. Pangarap ko po siya, bata pa lang po ako nung bagong-bago pa lang po talaga akong actor. So when they found out, saka lang po nila ako pinayagan on the condition that I only go on Saturday, Sundays. So every Friday po, babiyahe po ako papuntang Mindoro. And on Sunday nights, babiyahe na po ako pabalik sa Manila to go back to work here. Kaya very thankful po ako na pinayagan pa rin ako ng management. Sa lahat naman ng cast, Wala pa pong official name, pero as of right now, ang tawag po sa amin is Star Hat Academy Trainees. So, same po ng, yung nagte-train po sa amin, same coaches po ng BINI and BGYO during nung time po na nagte-training din sila. So, we're looking forward po to what everything that we've been doing has to offer. And we're excited for the future. Pero as of right now, everyday po yung training namin, like Mondays to Fridays. When you say training, that would mean sing and dance? Dancing, performing, including the workouts. So, ginagawa po talaga siya. Like, kasi very important po talaga na you're strong enough to dance, right? So, from workout to performing our facial expressions po, our singing, dancing, lahat po talaga tinitrain namin siya Mondays to Fridays. So wala pang ano lang like when this will be launched, wala pa naman. Wala pa naman po, pero ako po personally, I look forward to it. How many are there nasa grupo nyo? I'm not sure po if allowed to na po sabihin kung ilan pa po yung nandun. Pero nakita ko sa post mo eh. I guess siguro mabilangin nyo na lang po sa kung ilan yung nandun. Pero at least parang hindi po nanggaling sa akin. Pero ano po siya, we've been training for almost 2 years? Almost 2 years. 1 year. 1 year. We've been training for more than 1 year. So, yeah. Parang pa half. 1.5. So P-pop kayo, ano talaga? P-pop po. Hindi pa pala pwede. Anyway, nakita ko lang kasi. Pwede naman na po siya banggitin. Pero yung like details pa po, yung further details about ilan, yun po yung hindi pa po pwede. Ako ng ano po yun, ng anong puno. Pero tinatali po nila to make parang bubong po nila. Ganun. Yeah, it's very peaceful. Parang naging pahinga ko po siya from the sceneries here, from all the buildings po na nakikita ko in my everyday life. It's totally parang different. It's totally different. Yeah. Tapos, ang tagal ko rin po kasi hindi nakauwi sa Nueva Ecija. So parang, nung nandun po ako, parang na-miss ko yung probinsya ko. Wala po ako na pa. Gusto ko umuwi. Basically, probinsyano ka rin, di ba? Probinsyano din po ako, kaya hindi ko rin po masabi yung total difference niya. Pero, ayun, kasi may similarities po siya. Pero, iba pa rin po yung, kasi sa bundok po sila, I would say, yun po yung main difference for me. Parang yung challenges po, living sa mountain. Nakikita po namin habang kami po bumabiyahe paakyat. Meron pong iba na families naglalakad lang po pababa. So hindi ko
parang bibili po sila ng groceries sa baba para ibenta dun sa taas. Yung mga nakikita po kami gano'n. Kaya, Ano yun, like, although di ba nakita mo yung modern, modern adaptation, nagwa-wifi sila. Pero yung culture nila, nandun pa rin. Yung Opo, pa rin. nandun pa rin po. I think, isa din po yun sa gusto maipakita ng film. Culture po is something na we should never forget. Hindi po dapat natin kakalimutan yun. Kaya isa po yun sa talagang itatakal ng film pag napanood. and then there's merong mga Pilipino na eto, na, yung alam mo yun ng tago, pero sila yung mga Pilipino pa rin, na alam mo yun parang, they're not different. Opo, Parang yeah. ganun. They're no different. Pare-pareho lang po tayo, basically. Yung ano, Yung si best friend ko po, yung batang version po ng best friend ko na si Ayan. Si Benedix po kasi ang older version niya. Yung younger version po is from Mangyan po talaga. Alright. So from Mindoro po talaga namin siya nakita. Nag-hold po, akala ko nag-hold po si Direk ng audition sa mga taga doon po for kung sino po yung gusto. And then siya po yung napili, which si Ben. Yeah. Sana nga po makapunta siya para makita niya din po yung sarili niya sa film. Like, parang pahinga po from everything that's happening here sa Manila. Kasi yung character ko po, parang he became a Manila boy. 10 years po siya nag-stay sa Manila and then went back to Mindoro. So parang nakarelate po ako sa kanya. Kasi it's been so long since the last time na nakauwi po ako sa probinsya ko. So nung nandun po ako sa Mindoro, nasabi ko lang sa sarili ko, gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi sa probinsya kasi na-miss ko po yung vibe na gano'n, yung feeling na sobrang peaceful. Kasi syempre nasanay na po ako dito sa buildings, everywhere. Doon po puro puno ulit. And grabe po yung refreshing ng air. And naalala ko rin po yung pagtalingaw namin sa river. So same experience kasi kasama po kami sa scene na yun. Yeah.